Mira POV. 3 araw na ang lumipas, simula nang umalis si Greg para sa seminar nito. Ang buong akala ko ay ngayong araw na ito uuwi, pero hindi pa pala. Sinabi nito sa akin noong tumawag ito kanina na bukas pa daw ng umaga ito babiyahe. Hindi ko maiwasang mapasimangot, dahil pakiramdam ko ay ako lang ang nakakamiss dito. Napabuntong hininga na lang ako. Naglalakad ako ngayon sa eskinita pauwi ng bahay. Pinili ko na lang kasi ang mag-commute kaysa sumabay kay Yemen, na palaging ang bukang bibig ay si Maxon na best friend ko. Sa tingin ko ay tinamaan na rin ito. Nakasama ko ito sa loob ng 3 araw, kaya masasabi ko na nagkakagusto na ito kay Max. Napatingala ako sa langit, nang maramdaman ko na mayroong tumulong tubig sa aking mukha. Agad kong isinaklab ang hood ng suot kong pink na jacket. Sa tingin ko ay anumang oras ay bubuhos ang ulan. Nakaramdam naman ako ng pagkataranta, dahil wala akong dalang payong. Medyo malayo-layo pa naman ang lalakarin ko. Tatakbo na sana ako, noong maramdaman ko na hindi ayos ang sintas ng suot kong rubber shoes. Naiinis na umupo ako, at yumuko para ayusin ang nakalag kong sintas. Nagulat pa ako noong bigla na lang lumakas ang ulan, na agad bumasa sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi na ako mapakali sa pagtatali ng aking sintas, noong mapansin ko na merong nakatayo sa aking harapan. Napatingala ako at agad na napangiti. Greg, puzzle ko sa pangalan ni Greg na ngayon ay nakatayo sa harapan ko, at pinapayungan ako ng kulay pink na payong. Napansin ko rin na nakasuot ito ngayon ng white jacket, na may hood na nakasaklab din sa ulo nito ngayon. Lalo itong naging gwapo sa paningin ko. Hold this wife. Wika nito na ang tinutukoy ay iyong payong na hawak nito. Agad ko namang sinunod ito. Umupo ito sa harapan ko, para ito na ang magtali ng sintas ko, habang ako naman ay hindi ko maalis ang pagkakatitig ko dito. Akala ko ba bukas pa ang uwi mo? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ko dito, nalalayan pa muna ako nitong tumayo, bago kinuha ang payong sa akin, para ito na ang magdala nyon. Inakbayan ako nito para mapalapit ako sa katawan nito. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. I want to surprise you, sagot nito. Bago ako pinasadahan ng tingin. Napaasag pa ito ng mahina. I'm regretting now that I chose to cook dinner for you over picking you up from school, may pagsisisi sa boses na dagdag pa nito. Mas inilapit pa ako nito sa katawan nito na ikinangiti ko. Pagkarating ng bahay ay agad akong pinaligo ni Greg, para daw hindi ako magkasakit. Hindi mawala ang ngiti ko, habang ninanamnam ang ginagawa ngayon ng asawa ko. Sinusuklayan nito ang buhok ko. Pakiramdam ko tuloy ay lalo akong nahuhulog dito. Natutuwa rin ako sa pagiging masyado nitong maalaga sa akin. I love you hubby, malambing na wika ko kay Greg, na niyakap pa ito sa baywang. Naramdaman ko naman na ibinalot ako nito sa kumot, bago bahagyang nilayo sa katawan nito. Mahina pa nitong tinapik ang ulo ko. I love you too wife. I'll wait you downstairs. Wika naman nito na binigyan pa ako ng smack kiss sa labi, bago lumabas ng aking kwarto. Nakangiti na sinundan ko na lang ito ng tingin. Mga ilang minuto lang akong nanatili sa aking kwarto, noong maisip ko na sumunod na rin kay Greg. Nakabalot pa rin ako ng kumot noong makababa. Sobrang lamig din kasi ng pakiramdam ko dahil sa ulan. Napangiti ako noong makita ko si Greg sa sala, habang nakaupo sa sofa. Nagmamadali na lumapit ako dito. Agad akong umupo sa kandungan nito paarap, at mabilis kong ipinulupot ang mga binti ko sa baywang nito. Halata sa mukha nito ang gulat. Nangingiti na niyakap ko lang ito ng mahigpit, habang nakapatong ang aking baba sa balikat nito. Where's my pasalubong? Malambing na tanong ko dito. Narinig ko ang pagtikhim ni Greg, bago tinapik-tapik ang likod ko. Wife, nasaan na? Tanong ko ulit dito, habang nakalabi. In the kitchen. By the way, is she your wife Sir De Leon? Narinig kong tanong ng isang boses, na alam kong si Ma'am Bueno. Natigilan ako bigla. Narinig ko naman ang mahinang tawa ni Greg. Tinakpan ko ng kumot ang aking mukha, bago dahan-daang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata ko, noong mapagtanto ko kung saan iyon nagmula. Naramdaman ko agad ang pamumula ng aking pisngi. Napapahiyang tumingin ako kay Greg, na ngayon ay mahinang tinatapik ang aking ulo. We have urgent online meeting wife.
And now, all faculty members saw how clingy my wife is. Bulong nito sa may tainga ko, dahilan para sub-sub ko ang mukha ko sa dibdib nito. Bakit hindi mo agad sinabi? Nahihiya na tanong ko dito habang nakalabi. You didn't give me a chance, natatawa na sagot naman ni Greg. Dinampyan pa nito ng halik ang sentido ko. By the way guys, yes she is my. Bago pa matapos si Greg sa sasabihin nito, ay nagmamadali na akong lumayo dito, at patakbong umakyat sa hagdan. Kaiya, narinig ko pa ang pagtawa nito. Kinabukasan ay abot-abot ang kaba naming magkakaklase, dahil sa thesis defense. Ngayon na kasi ang araw na iyon. Hindi ko akalain na sobra pala iyon kung magbigay ng kaba. Nagpapasalamat ako dahil kami ni Maxon at Yemen ang nauna. Ngayon nga ay tapos na kami, kaya naman nakahinga na ako ng maluwag. Napatingin ako sa loob ng classroom, kung saan naroon pa ang mga panel. Break time na kaya tigil muna ang defense. Nakita ko si Ma'am Bueno na inaabutan pa si Greg ng bottled water, na ngayon ay tinitingnan ang mga research paper ng iba ko pang kaklase. Si Ma'am Bueno ay isang statistician, kaya naimbita rin itong maging panel, para magbigay ng suggestion sa statistical treatment namin. Thank you, narinig ko pang wika ni Greg kay Ma'am Bueno, na tiningnan pa ito saglit parang ngitian. Ininom din agad ni Greg ang bigay na tubig nito. Hindi ko napigilan na mapasimangot, habang nakatingin sa mga ito. Dapat ako ang gumagawa niyan bulong ko pa sa aking sarili. Hindi ko inasahan na titingin sa gawi ko sina Greg at Ma'am Bueno, kaya nahuli ng mga ito na nakatingin ako sa mga ito, habang nakasimangot. Agad akong nag-iwas ng tingin sa mga ito, at nagtago sa gilid ng classroom. Mga ilang segundo lang ang lumipas, nang mapansin ko ang paglabas ng mga panel kasama si Ma'am Bueno. Siguro ay sasamahan nito ang mga panel na pumunta sa cafeteria, para doon mananghalian. Bahagya pa akong natigilan noong tumigil sa paglalakad si Ma'am Bueno, para humarap sa akin. Ngumiti ito sa akin pero halatang pilit lamang iyon. I saw your affection towards Sir De Leon, Miss Beltran. I see it in your eyes but I advise you to stop, because he is already taken. Diretsyong wika sa akin ni Ma'am Bueno. Napamaang naman ako. Ngumiti pa ulit ito sa akin, bago ako tinapik sa balikat. Think many times Miss Beltran. You are still young, dagdag pa nito, bago ako tinalikuran para sumunod sa mga panel. Ha! Naging reaksyon ko na lang nung makabawi ako, at nung wala na sa paningin ko si Ma'am Bueno. Wife, narinig kong tawag sa akin ni Greg. Napatingin naman ako sa loob ng classroom. Nakita ko mula roon si Greg, na patuloy pa rin tinitingnan ang mga thesis ng kaklase ko. Inilibot ko muna ang paningin ko sa paligid, para alamin kung wala na bang tao. Nakahinga ako ng maluwag, noong masiguro ko na wala na. Nakangiting pumasok ako ng classroom, para lumapit kay Greg. I bought you foods, masayang wika ko at tumabi dito. Napansin ko na hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa manuscripts. Napanguso ako. Hindi ba pwedeng mamaya na yan? Are you jealous? Tanong din nito sa akin. Napamaang naman ako. Ha, sa manuscripts. Ano ako baliw? Hindi Agad na depensa ko dito. Inalis naman nito ang pagkakatingin sa manuscripts, para bamaling sa akin. Kumunot ang noo nito, habang pinag-aaralang mabuti ang ekspresyon ng mukha ko. Are you jealous with Ma'am Bueno? I saw it a while ago, wika nito na ikinalunok laway ko. Agad akong nag-iwas dito ng tingin. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Nararamdaman ko rin ang pamumulan ng magkabila kong pisngi. Hindi, I'm not jealous, sagot ko sa tanong nito, na akmang tatayo na sana, kung hindi lamang nito hinigit ang braso ko. Bumagsak ako sa kandungan nito. Napamulaga ako dahil sa gulat, what are you doing? Baka may makakita sa atin Greg, kinakabahan na sabi ko dito, na aalis na sana mula sa pagkakaupo ko sa kandungan nito, kung hindi lamang nito ipinulupot naman sa baywang ko ang mga braso nito. Admit it wife. Oo na, kaunti lang, pag-amin ko dito, bitaw na, kinakabahan na utos ko. Natawa naman ng mahina si Greg. Bibitawan na sana ako nito noong bigla na lang kaming napatingin sa may pinto dahil sa nagsalita. OMG! What is the meaning of this?
Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Ivat, na siyang nasa may pintuan. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Greg. Mabilis naman akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kandungan ni Greg, at kinakabahan na hinarap si Ivat. Hindi pa rin makapaniwala si Ivat sa relasyon naming dalawa ni Greg, kahit noong makarating na kami sa bahay. Kasama namin ito sa pag-uwi, dahil napag-usapan namin ni Yemen at Maxon na mag-celebrate dito sa bahay namin ni Greg, para sa successful ng aming research paper. Sumama sa amin si Ivat, dahil nagbabaka sakali ito na makita si Kuya CK. Sa tingin mo dadating kaya ang dalawang iyon? Naiinip na tanong naman ni Yemen, na kasama rin namin ngayon. Nandito kaming apat sa labas ng bahay, para salubungin ang pagdating nina Kuya CK at Maxon. Darating yun si Max, may panunukso sa boses na sagot ko naman kay Yemen. Agad naman itong napakunot noo. Hindi naman si Tuko ang tinutukoy ko, si Kuya CK pagsisinungaling pa nito sa akin, na umasik pa ng mahina. Kuya CK daw, pang-aasar ko pa dito. May CK, segunda naman ni Ivat. Napailing-iling na lang ako. Why don't we wait them inside? Singit naman ni Greg, na ngayon ay nakasandal sa isa sa poste ng gate. Naka-cross arms ito. Dito na lang, nakangisi na sagot ko kay Greg. Gusto ko kasi salubungin si Kuya CK, na matagal-tagal ko na ring hindi nakikita. Napakunot noo naman si Greg, na alam kong nagtataka. Para may thrill, dagdag ko pa. Asak naman ni Greg bago ako hinigit sa braso, para mapalapit ako dito. Bahagya pa akong natigilan noong yakapin ako nito sa baywang mula sa likuran. Ipinatong pa nito ang baba nito sa balikat ko. Don't catch cold wife, wika nito sa akin. Ehem, ang daming langgam, napapaiwas ng tingin sa amin na wika ni Yemen, dahilan para maramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Ang taray mo girl, how to find a man like Sir De Leon? Nakalabi na tanong naman ni Ivat. Natawa ako ng mahina dahil doon. Naputol ang pagkukwentuhan naming apat, noong may pumaradang kotse sa harapan namin. Bumaba mula roon sina Maxine at Kuya CK. Baby Mira, sabik na bati sa akin ni Kuya CK, kaya agad akong bumitaw kay Greg para sana salubungin ito ng yakap. Yayakapin na lang sana ako ni Kuya CK, noong matigilan ako dahil hinigit ni Greg ang kwelyuhan ng aking damit. Are you not contented to my hug wife? Narinig ko pang tanong ni Greg, kaya umikot ako dito paarap para yakapin ito sa baywang. Jealous man. She just like a sister to me sir so don't worry. Natatawa na wika pa ni Kuya CK. I don't care, masungit na sagot naman ni Greg. Tumangala ako dito, kaya nakita ko ang walang ekspresyon na mukha ng asawa ko. I love you master, wika ko dito bago ito niyakap ng mas mahigpit. Natuwa naman ako noong niyakap ako pabalik ni Greg. Walang galang sa single, hirit pa ni Maxon, na halata sa boses na naiinggit sa amin ni Greg. Natawa na lang ako ng mahina. Gusto mo na rin bang maging taken? Tanong naman ni Yemen sa best friend ko. Narinig ko ang mahinang pag-asak ni Kuya CK. Tigilan mo ang baby Max kuman. Masungit na wika pa ni Kuya CK. Ano ka kay Kuya? Ako ba? Ayaw mo ba akong tigilan CK? Malambing na tanong naman ni Ivat. Napatingin naman dito si Kuya CK. Nahuli ko pa ang nag-aalangang tingin nito kay Ivat, na para bang nahihiyang bata. Napailing-iling na lang ako. Let's get inside. Akit naman ni Greg sa amin, bago ko naramdaman ang pagbitaw nito sa akin. Napapangiti na sumunod na lang kami dito, papasok sa loob ng bahay. Malapit na ang graduation namin, kaya naman naghahanda na kami ngayon ng mga kaklase ko, para sa graduation ceremony. Nagpa-practice na kami ng mga pwedeng mangyari sa event. Oh my God! Best friend Mira. Agaw atensyon sa akin ni Maxon, na ngayon ay nagmamadaling lumapit sa akin, habang may hawak-hawak na cellphone. Napakunot noo ako. What happened? You got the chance? Natataranta na sagot nito, na lalong nagpakunot sa aking noo. What do you mean? Naguguluhan na tanong ko ulit dito. Can you calm yourself Max? Nakalabi-labi na tanong ko na dito. Kinakabahan na kasi ako dito. Pwede ka na mag-aral abroad best friend Mira. Congratulations, masayang wika nito sa akin na niyakap-yakap pa ako.
Natulala naman ako bigla sa naging balita nito. Nakangiting bumitaw ito sa akin, para ipakita ang pangalan ko na kasama sa mga nakalista. Si Mira Beltran. Ang galing mo best friend, dagdag pa nito na pinalo-palo na ang balikat ko, dahil sa sobrang saya, habang itinututok ang cellphone nito sa akin. How about you? Tanong ko dito na ikinatigil nito. Nawala saglit ang ngiti nito, pero agad rin namang bumalik iyon, at muli akong pinalo sa balikat. Sadista. I failed but that is fine best friend. Ang mahalaga ay ikaw ang pumasa. You can fulfill your dream now. Pwede naman akong pumasok sa ibang school nakangiting sagot nito. Naisip ko naman bigla si Greg, dahil kapag umalis ako para mag-aral abroad, ay may iwan ko ito. Hindi ko alam kung makakaya ko yun. Napabuntong hininga ako. Dito na lang din siguro ako mag-aaral, wala sa sarili na wika ko. Nanlaki naman bigla ang mata ni Maxon. What? Are you crazy best friend? Opportunity may only knock once best, so don't miss your chance. Wika ni Maxon. Napabuntong hininga na lang ako. Are you thinking of your husband? Can't you leave him? Tanong ulit nito, habang pinagmamasdang mabuti ang ekspresyon ng mukha ko. Napayuko ako. Tama ka, pag-amin ko dito, habang napapabuntong hininga. Narinig ko naman ang pagpapakawala nito ng isang malalim na hininga. Okay, I got you best. Hindi naman kasi madaling iwan ang isang Greg, dahil sobrang nakakahok ang asawa mo. But you must learn to sacrifice best friend Mira for your dreams. You need to be independent. And love can also wait, payo sa akin nito. Natigilan naman ako sa mga sinabi nito. Naalala ko bigla yung araw na hinamak ako ng mga kaibigan ni Kuya Sandro, at sinabi na hindi ako bagay kay Greg, dahil isang hamak na estudyante pa lang ako, at wala pang napapatunayan. Napabuntong hininga na naman ako. Naputol ang pag-uusap namin ni Maxon, noong may lumapit sa akin na isang estudyante. Ate Mira, pinapatawag ka po ni Ma'am Bueno sa faculty room po, wika noong estudyante sa akin, na agad ding umalis pagkatapos. Nagtataka na sinundan ko na lang ito ng tingin. Anong meron? Yuzisa pa ni Maxon, habang sinusundan din ng tingin yung estudyante. Hindi ko rin alam, sagot ko naman dito, na napakibit balikat pa. Sige, puntahan ko lang Max. Paalam ko kay Maxon bago ito tinalikuran, para pumunta sa faculty room. Nang makarating ako ng faculty room, ay napansin ko na mag-isa lamang doon si Ma'am Bueno. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, dahil sa kaba. Naiilang na nagsimula akong lumapit dito. Pinapatawag niyo daw po ako ma'am, bungad ko dito. Nagangat naman ito ng tingin para pasadahan ang buo kong katawan. Nakataas ang isang kilay na tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ko pagkatapos. Someone saw you. I told you to stop Miss Beltran. Are you trying to destroy someone's relationship? Nakakunot ang noo na tanong nito sa akin. Naguluhan naman ako bigla. Inusente kong tanong dito, dahilan para mapaasak ito ng mahina. You are still young to be a destroyer. No, it's not right to be a destroyer regardless of any age, wika pa nito na ikinakunot noo ko. Hindi ko po kayo maintindihan ma'am, sabi ko naman dito, dahil wala talaga akong maintindihan sa mga sinasabi nito ngayon. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. This is the proof. Magpasalamat ka dahil ako ang unang napagsabihan noong estudyanteng nakakita sa inyo, dahil kung hindi, baka ipinagkalat na niya sa buong campus ang tungkol sa inyo. Act wisely Miss Beltran, wika pa ni Ma'am Bueno, na lalong nagpakunot sa aking noo. Naguguluhan na tiningnan ko ito. Inilapag ni Ma'am Bueno ang cellphone nito sa lamesa, na agad ko namang tiningnan. Agad na sinakop ng kaba ang aking dibdib, noong makita ko sa larawan na nakaupo ako sa kandungan ni Greg sa isang classroom. Naalala ko bigla na iyon ang eksena noong araw ng thesis defense, na siya ring naabutan ni Evat, kaya nalaman nito ang tungkol sa relasyon namin. Kinakabahan na muli akong napatingin kay Ma'am Bueno. Are you surprised Miss Beltran? Tanong pa sa akin nito. Pero ma'am ang totoo po ako kasi. You still have a chance to change Miss Beltran. You can cut your secret relationship with Mr. De Leon. Putol nito sa iba ko pang sasabihin. Nakaramdam ako bigla ng pagkataranta. Hindi ko rin alam kung paano dito ipapaliwanag ang lahat,
O tama bang aminin dito ang totoo naming relasyon ni Sir De Leon? Napayuko na lang ako at napakagat sa aking labi. I can't, she can't, wika ko, at nung pamilyar na boses nakapapasok lang ng faculty room. Sabay pa kaming napatingin dito ni Ma'am Bueno. Lihim akong napangiti noong makita ko si Greg, na ngayon ay nakatuon ang tingin sa akin. What are you talking about, Sir De Leon? Why she can't? Naguguluhan na tanong ni Ma'am Bueno kay Greg. Bamaling naman dito si Greg. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ko sa mga ito. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Ma'am Bueno. She can't cut her relationship with me. I will not allow that. Seryoso ang ekspresyon ng mukha na wika ni Greg. Lalo namang naguluhan si Ma'am Bueno. What are you trying to convey? That you are going to keep your relationship with your student. Ang sabi mo sa akin ay may asawa ka na, at nakita ko siya noong online meeting natin. Nawawala ka na ba sa sarili mo, Sir De Leon? She is my wife. Putol ni Greg sa sinasabi ni Ma'am Bueno. Napamulaga ang mata ko, dahil hindi ko inasahan na aamin ito. Napansin ko rin ang gulat sa mukha ni Ma'am Bueno. What?